Mad Flow San Music. Pablo eh? Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman hampas lupa. Strong igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ayan, eto na. Yun. Talagang etong si Kulaong, hindi po to titigil eh. Lahat po ng tao kakaya-kayanin nito, lahat po ng tao gagawan po nito ng kwento, kahit na yung mga mismong kabataan na inirereklamo po siya ng panghihipo at pagsisinungaling sa SOCMED na binayaran na ng buo ang kanilang tuition, ah, hanggang ganyan na lang po talaga gagawin ni Kulaong. Mga pagpapasinungaling at paggawa po ng mga wala talagang ay naku, talagang walang tigil po sa paggawa to ng katarantaduan, pagsisinungaling, kahit na booking na booking. O eto po, pakinggan natin. The following, ito muna yung ang budget nyo, tig 5,000. And the following, wala silang ginawa, sumama sa biyahe, nag-video lang. Naging videographer ko. Maayos naman yung trabaho. So, biruin mo isang biyahe na yun, ang binigay ko sa kanila, 15,000 total, tig 5,000 sila. And then yung extra 5,000 is pamasahe and allowances nilang dalawa. Para yung tig 5,000 nila, masave na nila. Yan yun. Now, kahapon may nag-forward sa akin na ini-interview daw pala ni Makagago. Then, kinausap kay Bata. Kagabi, sabi ko, ano yung pinaggagawa nyo? Ngayon ko lang nakita yan. Wala daw sila choice, natakot daw dahil isang linggo na raw sila may anxiety sa kakapost ni Food Genius. Etong tarantadong Food Genius na to, yan lang ang alam mong gawin eh. So magkakagrupo talaga yan at si Makagago yung leader niyan eh. Oo. Ipinost ni Food Genius yung mukha ng dalawang bata, nagka-anxiety, tapos hindi raw siya titigil hanggat hindi na-i-interview ni Makagago. Kaya naman yung dalawang bata, nagpa-interview kay Makagago. Ipapakita ko mamaya, ipopost ko, panoorin niyo yung conversation. Nakalagay doon, tinakot. Natakot sila. Ayun. So, sabi ni Kulaong, meron daw pong conversation na nangyari. Alam niyo po, kung merong conversation, di ba, napakadali na pong ipakita yan eh. Hindi na, kumbaga wala nang cheche bureche, hindi mo na padadaanin pa sa vlog o hindi mo na ipagmamaya pa. Hindi na ipagmamamaya pa itong iyong gustong linawin. 'Di ba? Kasi ano na 'yan eh, kung hawak mo talaga katotohanan, ipakita mo on the spot yung sinasabi mo, na hawak mong ebidensya na naka-chat mo itong mga bata na ito. Itong mga kabataan na ito. At ako nga po nung akin pong nakita, pinasa sa akin ni Kuya Henry yung usapin po nitong mga bata na ito. Naano talaga ako. Kumbaga parang sabi ko, wala talagang kwentang tao tong si Kulaong. Talagang ano to, talagang pusakal to. Pusakal po yan at wala po talaga yung remorse. Alam nyo, hindi na ako magtaka kung isang araw, mabalitaan na lang natin na tong si Kulaong ay wala na. At bumulagta na po ito doon sa sa Cagayan kung saan po siya ngayon naglalagi. Bakit? Marami pong ginagalit ng mga tao etong si Kulaong. Marami, talagang marami pong galit kasi hindi na po tama eh. Biruin mo, ito pong
ito pong isa sa mga bata na si Walborga, ginawan po ng issue nito na sinasabi po na ano daw, okay. Sinasabi po na ito daw isa sa mga na-interview ni Makagago, yung si Walborga, ay naka-chat daw niya. Yun po ang sabi naka-chat niya. So ito po yung pinasa sa akin ni Kuya Henry. Salamat Kuya Henry dito sa pinasa mo sa akin. Ayan. So, yan po yun. Ano ba to? Wala ka maririnig sa akin. Tag 15K po kami. Teka, unahin natin dun sa kabila. Yung pinaka... Ayun. Eto. Ngayon, dito po sa pinakita na yan ni Kulaong, yung pinasa sa akin ni Kuya Henry, kitang-kita po dyan, Ate Chaicher, na nakalagay po ay Jaja Isabela. Doon pa lang. Talagang sabi ko, gagawa lang ng ano tong si Kulaong, palpak, kabobohan pa. Ayan, no? Biro mo ilagay mo ba naman ang nakalagay dyan? Jaja Isabela. Pero, ang pangalan po nitong kabataan na ito na na-interview ni Makagago ay Walborga mismo ang kanyang pangalan doon sa FB. Yan po mismo ang kanyang pangalan, Walborga. Ito po yun. Okay, pakita ko lang sa inyo. Ayan, no? Walborga Macanas. So, sino yung kachat mo, Kulaong? Nagchat nga itong si Walborga at ang sabi, sinungaling nga. Sabi pa nga dito ni Makagago, Norman naman, magtataka pa ba tayo mga kahombre ko? Baka Norman yan. Ayun, malinaw naman. Walborga Macanas. So, sino yung kachat mo na yan? Kulaong, na nagngangalan ng Jaja Isabela. Bobo! Diba? Akala niya siguro, ito ay parang kunwari, sa chat. Kunwari, nag-chat ako kay Kuya Henry. Ang number ko, 09123547595465. Kunwari, yun yung number ko. May dumating na chat kay Kuya Henry. 01234567894565. Dumating yung chat. Ngayon, magtatanong si Kuya Henry, who you? Kunwari nag-chat, hello Kuya Henry, tapos magre-reply si Kuya Henry, who you? Kunwari sasabihin ko, Kuya, ako si Jaja Isabel, yung nakasama mo, yung nakausap mo from Isabela. Ngayon, okay, ikaw pala yan. Jaja, sige, pangalanan ko na lang, Jaja Isabela. Diba? Pinangalanan, Jaja Isabela. Ang akala siguro ni Kulaong, hindi makigets ng mga netizen, lalo na ng mga matatalinong anti-Kulaong, na ito pong style ni Kulaong na ito, isang malaking pagmamalatuba. Balatuba ka talaga, Kulaong. Bobo ka! Ikaw ang pinakabobong balatuba. Alam mo, sa totoo lang, Kulaong, sa amin, yung mga malatuba, matatalino sa panglalamang. Pero ikaw, Kulaong, bobo ka, napaka-bobo mo. Ang kachat mo dapat dyan ay si Walborga Macanas, hindi si Jaja Isabela, bobo. Messenger yan, tanga. Messenger yan Tapos ang nakalagay dyan, boss, natakot po kasi ko. Ngayon ko lang nalaman mga pinaggagawa nyo. Di ko na napanood.
Di ko pa napanood. Sagutin mi ng maayos. Sobrang gulo na po kasi need po namin i-save studies namin. Hmm. Tapos, ang sabi pa dito, pray na lang na walang marinig na masama. Pag meron, alam mo na. Continue helping others, boss. Thankful pa din kami ni Jana sa'yo. Sa inyo. Ayun, natakot kayo sa Bombay. Sa akin, di kayo natakot. Sabi dito, hindi, wala po kaming malalaglag sa iyo, boss. Dahil wala naman po kami alam about sa inyo. Yung biyahe at ano ba to? Yung ayun, yung biyahe lang ang nakalagay at yung at pag-iikot natin. Parang ganun pag-iikot daw po. Ngayon, isa-isahin nating basahin. Ayun, paglibot lang po. Tapos yung sa scholarship. Paano pag ginawa ko sa inyo, ginawa nila, ano na palagay nyo, ano ba yun? Ang tingin na po kasi, ang hirap na po kasi ng sitwasyon namin. Ang hirap na po kasi ng sitwasyon namin, first time po namin ito. Scholarship, bakit? Diba di na kayo nagparamdam anong scholarship pa? Tang-inang pinagtawanan nyo pa ako. Natakot kayo sa Bombay. Ano ba yung natakot. Ano yung kanina? Paano pag ginawa ko sa inyo, ginagawa nila ano sa palagay nyo? Yun. Okay, natakot kayo sa Bombay na amoy sibuyas, para sa akin, di nyo ako nirespeto. Si Jana Andrea po ang tinatawanan ko. Malaki po respeto namin sa inyo, boss. Ano to? Naku, malabo no? Hindi mabasa. Okay. Binigyan ko naman kayo ng tig 5K sa isang biyahe natin. Opo, sinabi din po namin yun. Okay. Ayan. Eto, halatang-halata na hindi si Walborga kausap niya. Bakit? Sabi dito, opo, sinabi din po namin yun. Wala naman sinabi kung magkano yung halaga ng binigay doon sa sa mga bata. 'Di ba, Big Mama? Wala. Wala pong wala pong kahit anong halaga na sinabi. Sabi nga ni MG, wag na lang nating sabihin kung magkano. Ngayon, nag-video at sinamahan nyo lang naman. Parang ganun ang labo Okay, thank you boss. Ayun. Ang labo ng chatan nito no. Nag-video at kumain lang naman kayo. Thank you boss. Ayoko na po muna. 1 week na po akong nag-anxiety attack. Okay, yung totoo, magkano binayad sa inyo ni Makagago? Pambayad ng tuition fee po namin. Okay, magkano yung totoo at wala ka maririnig sa akin. Tag 15K po kami. Ayan. Dahil solid supporter ko, nanay mo, mga magulang nyo, tahimikin ko mga tao ko. Salamat boss, pasensya ka na po. Ayun, 'di ba? Kita nyo, puro pananakot to. Kahit gawa-gawa lang alam na alam mo na si Kulaong Alam na alam mong si Kulaong ang gumagawa niyan last na 'yan. Parang ganoon last na 'yan, hindi niyo na hindi ko na maintindihan. Pero ako talagang nung nakita ko to, talagang ito'y isang isang gawa-gawa lamang na conversation. Hindi po ito makatotohanan. Hindi po ito totoo. Wala po itong katotohanan, hindi po ito totoo at wala pong gagawa ng ganyang kabobo na chatan. Walang gagawa ng ganyang kabobong chatan, si Kulaong lamang. Si Kulaong lamang ang gagawa ng ganyang kabobohang pagchat-chat. 'Di ba? Malabo pong mangyari talaga 'yan. Hindi po talaga 'yan totoo. Kaya nga nung nakita ko 'yan kanina nung pinasa sa akin ni
Kuya Henry, sabi ko sa isip ko kagad, hindi ito hindi ito totoo na may naka-chat etong si Kulaong at naka-chat niya pa yung si Jaja o yung si Walborga. Kasi hindi naman talaga yun makikipag-chat na kay Kulaong. Hindi talaga makikipag-chat kay Kulaong yung dalawang bata na yun. Kaya ano yung sinasabi mo, Kulaong, na ikaw ay merong nakuhang chat dito sa dalawang ito at sinabihan ka pa na nirerespeto ka, gumawa ka pa ng kwento na sinasabi mo na binayaran lang sila, nagka-anxiety. Ito pa po yung video, pagpatuloy natin. Puro katarantaduhan to si Kulaong eh. Huling-huli sa paggawa ng kwento eh. As usual, ano pa ba asahan natin? Yun naman talaga galing ni Kulaong. Ginagamit niya yung talino niya sa paggawa ng kwento, pambubudol at May nag-forward sa akin na ini-interview daw pala ni Makagago. Then, kinausap kay bata. Kagabi, sabi ko, ano yung pinaggagawa nyo? Ngayon ko lang nakita yan. Wala daw sila choice, natakot daw dahil 1 linggo na raw sila may anxiety sa kakapost ni Food Genius. Etong tarantadong Food Genius na to, yan lang ang alam mong gawin eh. So magkakagrupo talaga yan at si Makagago yung leader niyan eh. Oo, ipinost ni Food Genius yung mukha ng dalawang bata, nagka-anxiety, tapos hindi raw siya titigil hanggat hindi na-i-interview ni Makagago. Kaya naman yung dalawang bata, nagpa-interview kay Makagago. Ipapakita ko mamaya, ipopost ko, panoorin niyo yung conversation. Dapat, ipakita mo na sa live mo, dyan sa mismong oras na yan. Nasa yun naman yung cellphone mo, ipapakita mo lang yung conversation, igaganon mo lang. Oh. Sa ka nakakita, pangalan, Jaja Isabela. Ang pangalan ng babae, Walborga, Makanas. Sino yung Jaja Isabela ang kachat mo? Oh. Diba? Kaya, nako, Kulaong, hindi ko alam kung ano ang nilabag mo na batas dito, pero tingin ko meron. At sana maisipan ng dalawang bata na idemanda ka dahil sa ginawa mo sa kanilang pangtatarantado ngayon. Pero mo, para pinoportray mo, sinungaling yung dalawang bata, umarap na dun kay Makagago, at parang ang dating, kampi pa sa'yo. Nakalagay doon, tinakot. Nakalagay doon, tinakot. Di ba dapat nakalagay diyan, nakalagay dito? Kaya yan po, gawa-gawa lang ni Kulaong yung conversation na yan. Takot sila. Tapos makikita niyo doon sa aming usapan at sinabi ng mga bata na, boss, mataas po respeto namin sa iyo. Sabi ko, alang-alang sa mga magulang niyo na supporter ko, palalampasin ko na yan. Galit nga sa iyo yung tatay, galit sa iyo yung nanay. Galit nga sa iyo yung mga magulang dahil sa ginawa mo sa kanila, bobo. Palalampasin ko na. Mamaya, makikita niyo yan sa upload ko. Ngayon, di ba? Kita niyo, mamaya makikita niyo sa upload ko. Kung ako nagsasalita na yan, kayang-kaya kong pakita kagad. Kayang-kaya ko kagad pakita. Ito yung conversation namin. Ipapakita ko na kagad. Kasi hindi na ako mag-aano pa. Handito na sa akin eh. Ay, nako, Kulaong. Halatang-halata ka talaga na alam mo yung maganda sana yung naisip mong paraan para palusot. Kaya lang, palpak ang iyong execution. Maganda yung plano eh. Pagmukaing sinungaling yung dalawang bata, pagmukaing mukhang pera, ginrab lang yung pagkakataon para makakuha ng pang tuition fee, natakot kay Food Genius. Ang ganda ng plano. Ang pangit lang ng execution kasi pangit ka. may banat naman to Makagago sa kanyang post. Ang title is, inilaglag daw ako nung dalawang scholar. 10 beses ko pinanood yung video. Wala namang nakalagay na nilaglag ako, Makagago. Tangina, kaya pala wala kang live ng antagal
10 beses mo pinanood yung video. 51 minutes yon kada video. Yung video na yon 51 minutes. O edi ibig sabihin, inubos mo yung 10 oras ng araw mo. 10 oras ang ginugol mo kay mga kagago. Ay, tataas ang kanyang watch hour niyan, Kulaong. Pinipilit mo silang magsalita ng against me, wala naman silang masabi na against me. Mamaya Kulaong. Alam mo, yung mga bata, ang sabi ni Makagago, okay, sige, ikaw naman, ano ang iyong experience? At kwento ng kwento yung dalawa. Pagkatapos dun sa isa, sige, ikaw naman, ano masasabi mo? Mas mahaba na nagsasalita yung ini-interview. Yung nag-i-interview, nagtatanong lang. Tapos sila yung mahaba ang isasagot at napakarami naming nalaman. Ano sabi mong hindi ka nilaglag? Sinabi nga na kayo nagmamaneho diyan sa Cagayan, diyan sa Isabela, diyan sa Ilocos Norte. 30% ikaw ang nagmamaneho, 70% yung driver mo. mamaya yung buong usapan namin, i-upload ko after ng live ko na to. Diba? Kita nyo, ako, kung talagang ako kuwari, ako yung nasa kalagayan ni Kulaong, hindi na ako magano na mamaya makikita nyo sa video ko yung upload ko. Ako hindi. Ito po ang conversation namin. Ni Jaja. Ito conversation namin na sinasabi niya na mataas ang respeto niya sa akin at hindi nila ako ilalaglag. Oo. Ang matindi rito, boss, binayaran po kami, tig 15,000. What? Kinangina mo mga gago. Magbabayad ka pa talaga para manira sa akin? Sa tingin mo, kung hindi ka nagbayad ng 15,000, ma-interview mo kaya yon? 15,000 O, di ba? Pinagmukha pa niyang mukhang pera yung mga bata. daw bawat isa sa kanila. Kay Jana at saka kay Jaja. Oh? Alangya ka. Meron ka pa nakikita na lalamang nilaglag. Hindi mo nakuha yung gusto mong tanong. At gusto mo sagutin nila yung tanong mo na script na according sa gusto mo. Wala nga silang mailaglag. Wala mailaglag. Bobo ka ba, Kulaong? Sabi mo, 10 beses mo pinanood yung video, pero hindi mo nakita yung kanilang mga pinagsasabi sa'yo? Bobo ka ba? Wala nga silang masabi dahil solid supporter ko yung mga magulang noon. Alangya Ako, ka. bobo. Alangya ka makagago. Bobo ka talaga, Kulaong. Alam nyo ba, mayroong nangyari noon na hearing. Alam nyo ba, sabi sa amin ni Kulaong, idol daw siya nung mga naging biktima niya sa human trafficking. Piruin mo, yung mga biktima niya ng human trafficking, idol daw siya. Sus Mario Joseph. Imagine niyo yung ganung mga kwentong barbero nitong si Kulaong. Pero mo yung biktima mo ng human trafficking, sasabihin mo, idol ka. Tignan ko lang kung nandito yung kung naisalin ko dito yung video na yun. Papadinig ko sa inyo. Pero kung hindi ko po makita, mamaya sa Kulaong time, ipapakita ko po sa inyo yan. Idol ng biktima. Parang ganun yun eh. Tignan ko lang dito sa mga upload, sa mga mga sa drafts ko, kung nailagay ko yun. Kasi maganda marinig nyo yun eh. Sinabi niya mismo na yung mga biktima daw niya sa human trafficking, idol daw siya. Sus Mario Joseph. Sana nandito kasi maganda mapakinggan niyo yun eh. Okay, Nobel case. Naku, wala dito. Hanapin natin yung human trafficking. Human trafficking.
Ewan ko kung eto yun. Okay, show all natin. Eto! Putang ina. Eto. Okay. Naku, buti na lang. Nahanap natin. Eto yun. Check the mic and make sure it sound right, boys. Walang complainant kanina. Oo nga daw po, nakakabuisit yun. Ilang paso niyo yung mukha. Si Atty. Espejo, gusto niya i-cross-examine yung witness. Opo. Sabi ni Johnny, bakit mo i-cross-examine? Sasayangin mo yung oras. Sabi niya, iyak-iyak mo yan sa Supreme Court. Sabi niya, this is not a question of right of Francis. This is a question of law. Opo. Puta na taranta yung fiscal o yung prosecutor, nagkakala to. Puta nanginginig yung boses ng prosecutor. Sabi ni Johnny, Your Honor, we will not cross-examine the witness. Although Abraham Espejo is ready to examine, but as the new lead counsel, I will not examine the witness. I will elevate your decision to the Supreme Court because, Your Honor, you do understand that it's not a matter, it's not a question of right, but it is a question of law. Tama nga po. Sabi naman ni Judge, okay. Sabi ni Judge, okay. Tapos sabi niya, Your Honor, and then I do believe that the prosecution has strong evidence, so please, I would like to ask the next witness, then we are ready for examination. Sabi ng prosecutor, wala kaming witness na dahil hindi namin na-inform. Nagkalapang po. Kumbaga, nangyayari sa labang kanina, hinawakan ni Johnny yung ulo ng prosecutor at saka iminudput, in-smash niya. Okay nang inaduro. Ganon yung nangyaring boxing. Galing nga na attorney. Walang kaganti-ganti yung prosecutor, nagkakakbo. Kung ano-ano na lang kinukwento ng prosecutor, sabi ng prosecutor, natatakot yung mga witness namin kasi pinupuntahan ng mga abogado ni FLM bakit siya nagko-complain? Bakit hindi yung witness? Opo. Ang tanong, pinupuntahan po ba talaga? Malay ko, si Atty. Chua. Pag ganun sabi, ang daming ang nag-ano kanina sabi nga ng mga nagsabi si Yama, yung complainant. Lalo sabi ni hindi na pwedeng sabihin. Confidential. Para yung post ngayon, hindi na siya nag-post, di ba? Opo, hindi na nga. Tama na lang din yun. Para naman na siya si Johnny. Sabi niya, focus examine mo, di may bearing pa yung Leo Marcos, aka Norman Mangusit versus, di ba? Magiging kumbaga, tama nga yan. Ala na. Opo. Million darating tayo din. Pag siya, pati kaano rin siya ni Sir David isang talagang solid. Kasi ang nakalagay doon sa complaint pinapunta ko raw sila ng Europe. Opo. Nag-apply daw sila ng Lunes, Martes daw nakalipat sila. Papunta Europe. Tapos, hiningan ko daw sila ng 7,500 pesos. Walang ya. Honest. Ngayon, pagdating daw doon, ang in-applyan daw nila dancer. Naging GRO daw sila. So, 15 days, umuwi na sila. Opo. Kaya, human trafficking, yung kinakaso. Sabi ko that time, 2006, utang na bata pa ako, ano ang capacity ko? Ayun nga At po. saka ang kwento, yun. Anyway, sa madalit sabi, nabiktima ko sila doon ng 67,000 pesos. Aning. Sabi ko, sabi ko kay attorney, hanapin nyo, tangin nyo kung ako nga. At nakita naman nila yung mga witness. Pero ang kwento, sabi ng tatlong witness, FLM idol namin yan yung parang ganon. Ngayon, na araw-araw sila ng NBI, tinatakot, pag hindi nyo tinuro, kayo ipukulong. Nako. Ngayon, yung mga witness natakot, nagtago na. Yan. Ako kawalang yan ng NBI. Ngayon, sabi ko sa mga abogado ko, kung talagang may nangyaring ganon sa kanila, di
tulungan natin. Bigyan nyo ng pera. Bigyan nyo ng mga 250,000 bawat isa para makapagbagong buhay. Yeah, di ba? Ganyan ang style ni Kulaong. Sasabihin niya, idol ako nito, idol ako niyan, hindi ako kakalabanin yan. Pero kahagabi, dun sa interview ni MG, na dinig na natin, na sinabi po noong si Jana, nagalit nga daw po yung tatay niya kay Kulaong. At etong isang bata din, si Walborga, nabubuisit kay Kulaong. Kaya nga, yung conversation na yon gawa-gawa lang yon. Bakit? Paano ka makaka-chat, Kulaong, ni Walborga kung ang pinapakita mong pangalan nung kachat mo ay Jaja Isabela? Ginawa mong parang sinave mo sa contact number. Kaya pala naman, pina-atake mo dyan sa troll mo na fake account na si Pud Genius, yung itsura, yung mga mukha ng mga bata, pina-atake mo, pinopost nyo, para nga naman matakot, magka-anxiety yung bata, hindi na kayo naawa. Kulaong, ikaw ang hindi nagpaalam doon sa mga bata na isasama mo sila sa video. Kaya doon sila nagka-anxiety dahil nabash sila doon dahil sumama sila sa kriminal. Tapos sasabihin nyo ngayon na ang post ngayon ni, pakinggan natin, pakitingnan natin. Kita mo yung conversation, hindi mo maipakita. Agad-agad. Kasi minamanufacture pa, ginagawa pa. Pero, dito, may papakita kang post ni Makagago o ni Pud Genius. Gago. Tingnan natin, dali. Ito. Ba't gano'n? Nahanap mo yan. Yung conversation, di mo kagad maipakita. Nagkakagulo na sila. Unahin ko lang to. Marami tayong issue ngayon. Marami tayong topic. Nagkakagulo na sila o ikaw yung natataranta? Tagal. Pero hindi, yan tinaga mong hanapin. Pero yung conversation nyo ni Walborga, di mo maipakita. Ang sabi ni Pud Genius, wala daw na ako. Mamaya, makikita niyo yung buong conversation namin, yung buong Eto, tagal niya hinanap, di ba? O yung conversation, napakadali lang nun. Kukunin mo lang cellphone mo. Hanapin mo lang yung pangalan nung nakachat mo. O tapos, papakita mong ganyan. O eto, conversation namin. Ba't hindi mo nagawa? usapan namin. Minamanufacture pa kasi. I-upload ko. Itong Pud Genius Ganda ng plano pangit lang talaga yung nag-e-execute. na to, kung hindi ba naman to taraktado minuto, ito ay troll ni Makagago. So ang trabaho niya, nagtatago sa fake account, pero kilala na naman natin yung mga operator niya, si Yulen Budol-Budol, si Aruba, si George, may mga kaso na yan. At kapag pumabor sa atin ng korte, mawawaran dyan, petition for bail sila. Petition for bail? Ano yan? No bail? Katulad nung kaso mo human trafficking? Alam mo yon, sisirain nung tao ni Makagago yung bata. Here comes Makagago kuno to the rescue. Titigil naman kunyari itong Pud Genius. Nakita niyo yung connivance? Nakita niyo yung connivance? Kaso wala silang makuha doon sa dalawang bata. Ano walang makuha susumbong ka nga kay Lakanilaw. Wala. Ang nangyari, umamin lang sa akin yung dalawang bata na natakot sila at tinanggap na nila yung bayad na 15,000 bawat isa sa kanila. Taina mo, Makagago. Boss, ang issue daw, nag-promise ka ng scholarship na kanila tapos nalaman nila, di pala bayad pero sa'yo mo bayad na. Di ba yung paloloko? Gago! Nag-promise ng scholarship, kakikilala ko lang doon sa dalawa. Gago. Gago ka din. Sabi mo, binayaran mo na. Yan ang sinabi mo, binayaran mo na. Heto, nako, para dito tayo kay Beron. Isa sa mga Lopez, nasasampalin daw ni Kulaong. Eto.
Sabi ko, pag naglipot ako at subscriber kita at kinalabit kita, babayaran ko yung tuition mo. Well, hindi lamang tuition for one sem ang binayaran ko, at ang babayaran ko. May condition ako ngayon. Sabi ko, pag wala kayong pasok, pwede ba kayong videographer? Pumayag ang mga magulang. Tapos ang issue daw, nag-promise ka ng scholarship na kanila tapos nalaman nila, di pala bayad, pero sa'yo mo bayad na. Di ba yung panloloko? Gago! Nag-promise ng scholarship, kakikilala ko lang doon sa dalawa. Oh, paano ko babayaran? Paano ko babayaran? Binayaran ko. Paano ko babayaran? Babayaran ko yun kapag lumaon. Pagbabang Ang unang beneficiaryo. Oh, kita mo huling-huli kang katarantaduhan mo dito eh. Oh. Sabi mo binayaran mo na, hindi lang hindi lang tuition, hindi lang isang sem, buong tuition fee binayaran mo na. Tapos ngayon nung may nag-comment na pinangakuan mo na scholarship, ang sabi mo babayaran mo pag laon. Ibig sabihin pag tumagal na saka mo babayaran. Eh sabi mo nga binayaran mo na eh. Nung kasama mo sila Jana at si Walborga. Alam niyo kung saan nahuhuli kulaong? Sa bibig. Kasi ang kulaong, kapag sinusundot namin yan, ng alambre, o kaya ng yung tingting ng walis, pag sinuksok namin ganyan yung yung kulaong, lalabas yun. Pag lumabas yung kulaong, makita mo nakasama doon sa parang kuwari, ito yung toothpick. Tinusok na ganun yung karayom. Ito yung karayom, yung ng kawayan. Pag nasundot na yon, nakakagat yung kulaong na yon doon sa pantusok. Ganon ang kulaong. Saan nahuhuli ang kulaong? Sa bibig. Bugok no? O sa 10 na pinangako niya, negative 1 ang natupad. Di ba, Just Walk? Yan, Big Mama, hello po. X-Rules. Orinza, kulaong kasi yan, Boss Mac. Napakasinungaling. Tama, Alexander, hello po. Diyan, mas lalo yatang lumala si Norma nung nawala si Casper. Wala kasing taga second demotion eh. Kaya kami ingay pala. Daisy Domingo, ayan, Boss Mac, magaling talaga magpalusot si Kulaong. Nilan Tebes, hello po. Okay, Crisgel Gomez, hello po. Oo, pagka hindi din ako busy, medyo busy na din ako dito sa magparamdam na dito sa Saudi. Kaya, mag-Ramadan. Pero pupunta pa din ako sa mga live niya. Ayan. Clash Royale, hello po. Crisgel Gomez, mamaya maganda yung kulaong time ni Boss Mac. Bisita ka mamaya. Okay, salamat sa pangumbida. Piel Jerome. Ayan, hello po. Diba? Talagang to si Kulaong. Wondering, may manloloko at nagpapaloko. Sana magising. Di ko na narinig yung chubby Filipino lawyer na nagpapalipad sa kanya. Baka nagbago na ng pangalan. Corazon Taiko, oo nga. Nelita Estrada. Sobra na daw ang BHO kaya ang baho. Kaya nagtatakip sila kahit daw sa kotse. Ang baho daw talaga, sabi ng dalawa. May bago na naman biktima, estudyante, si Winnie. Okay. Kapampangan vlogger. 10 times mo pinanood pero di mo narinig yung tanong ni MJ na kaibigan ba ni Norman yung tatay mo na pulis. Nagtinginan pa nga yung dalawa at sinabing hindi po. Yun nga eh. Mukhang di naman nagsisinungaling yung dalawang bata. Hindi po talaga. Big Mama, wow, coming from you talaga Kulaong. Ugok ka. Diyan, kaibigan daw ni Norman yung tatay ni Jana na si IDG. Hindi nga daw po, di ba? No? M. Reyes, delusional. Connie Tualdon Mac, ayaw lang ni Kulaong aminin. Noy Garcera, sarap makita ni Kulaleng na nasa kulungan tapos bisitahin natin para kantahan ng anti-Kulaong. Magpalit ka ng damit, uy, para puro libag na yang kwelyo at dilaw na kilikili, sabi ni Domingo Lim. Ate Crisgel, nako ang SR, ang sarap talaga, makagurgur talaga na tulad niyan ang gugurgurin. Ako po, kasalanan lang talaga sa Panginoon, ubod ng kasinungalingan talaga. Daveson,
Ikaw nga nagpa-scholar para gumawa ng trolls para mag-comment ng magaganda. Kakadiri naman yun, Norman. Brian, mag-ingat po mga schools, baka mag-recruit yan ng big geographer niya kuno. Emi dyan, ayan, hindi nalaglag pero ginisa naman ni Podgenius at ni MG. O Kuya Henry, ano yung inuutos mong gumawa ng fake accounts at yung dalawang bata at bibigyan mo pa ng tig-isang CP at nagmamaneho ka. Yun nga eh. Ewan ba natin dyan? Resting, ayan, yan. Boss, pa-review sa News 5 makagago. Interview by Pacman po. Yan. Talaga ba? Yan? Team Makmak din ako si Clash Royale. Aba, dumadami Team Makmak ah. Alexander, sabi niya yung kaliwa niyang kamay, diretso ospital at yung kanan sa sementeryo daw. Sa sementeryo siya mapupunta. Isabel Bibora, Boss Mac, no, dabang nagiinit ng pagkain ng mga amo. Ayan, dispose na yan si Kulaong. Oy, si Ate Bergie, Badyola, nakauwi na ng Bicol, oh. Yun, naku ate, nakabakasyon. Naku naman, ang sarap niya nate. Sige lang, enjoy your vacation. Okay, Jasper Arseno, talagang pinanindigan ni Kulaong pagkasinungaling niya. Buti na lang, Boss Mac, umalis na talaga kayo dyan. Opo. PP Gods, na si Casper, the friendly ghost, wala na yata. Ate Chay Chay, hello daw. Myla Arsula, di niya alam ang tama at mali na buhay sa kasinungalingan. Harley Quinn, wala na ibang suot si Kulaong, di puro ganyan. Ayun, ox naman ng audio. Ayun. Si Casper, nasunod na interview ni MG, waiting na tayo. Okay, Ate Neila Liantebes, ayan, ako rin, Team Makmak. Aba, dumarami ang Team Makmak ah. Iloy Macruz, hello po. Ate Iloy, it's LAR 23, nasa News 5 po. Yung interview ni MG kay MP. Ha? Talaga ba? Sige, mamaya re-reaction na natin yan. O, paano? Galit-galit muna tayo. Kakain muna ako. Mainit na yung ulam. Mamaya na lang po ako babalik. Alas 11, Kulaong time. Thank you po sa pagsama nyo sa live ko na ito. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye po.